Bye, Paul. Okay. See you. Ngayong araw mga kabayan ay sasama pala ako dito sa kasama ko na Greenlandic. Bali ito pala siya mga kabayan ay OJT siya at dito siya kasama namin siya habang nagtatrabaho at nag-aaral siya. Pupunta pala kami doon mga kabayan sa tinatawag nila dito na daycare center ba yun? Yung mga bata pag nagtatrabaho sila dito mga kabayan ay iniiwan nila doon sa isang school kung saan mayroong magbabantay. Ito pala siya mga kabayan ay mayroon na ito siyang girlfriend. Kasi nga hindi pa sila kasal, ang tawag sa kanila dito ay girlfriend lang kahit may anak sila. So bali dalawa pala sila ang nagtatrabaho. Dito pala sa mga Europe country mga kabayan, kadalasan dito na mag-aasawa ay nagtatrabaho talaga sila dalawa. So walang magbabantay sa mga bata kundi iniiwan nila sa mga high school or nag-aalaga ng mga bata. Kung napapansin nyo dito ay pinapadaan ng kasama ko dito yung mga tao. Alam nyo ba dito yung mga driver ay hindi sila mga kaskasero. Kahit malayo pa nga yung mga tao sa pedestrian lane ay inaantay talaga nila na makaalis. So itong time na ito mga kabayan ay alas 3 na ito. Alas 3 lang kasi umuwi itong OJT namin. Bali 8 hours lang siya. Kami naman ay 11 hours kami. So medyo matraffic lang dito mga kabayan. Dahil alam nyo ba itong Greenland ay hindi naman siya kalawakan yung lugar na natitirahan nila dito. At isa pa sa dahilan ay wala siyang konektadong kalsada. For example, kung pupunta ka sa kabilang bayan ay hindi mo ito magagamit ang sasakyan kundi sa isang lugar lang. Dito sa Nuuk, ito yung pinaka mas maraming tao dito sa lugar sa Greenland. Umaabot ng 19,000 katao lamang. Pag may masaksakan ka dito mga kabayan ay hindi mo siya magagamit kung pupunta ka sa kabilang bayan dahil ang lugar dito ay napaka-imposibleng gawa ng kalsada, gawa ng mabato siya at bukid at lalo na ay mga dagat. Ang mga tao dito ay nakatira lamang sila sa mga gilid ng dagat dahil nga ang gitnang bahagi ng Greenland ay nagyayelo ito sa buong panahon. Lalo na dito mga kabayan sa panahon ng winter, ang lugar na ito na nakikita nyo na mga semento ay magmumukha itong mga mapuputi at mga matitigas na yelo sa panahon ng winter. So ito na mga kabayan ay papunta na nga kami doon sa bata o sa anak niya kung saan kukunin namin yung anak niya ay dahil uuwi na siya. Kada hapon mga kabayan ay sinasamahan ko ito siya para ihatid ko siya doon sa area kung saan niya kukunin yung anak niya. Dahil itong sasakyan na to ay na-issue naman ito sa amin ng company. Bali ako nga pala ang nagdadrive nito at dinadala ko pa uwi. Bali sinusundo ko na lang siya pagka tuwing umaga at yung mga kasama ko din ay may mga kasama akong Pinoy na ito yung ginagamit namin sa sagat. So itong traffic light mga kabayan, ito yung pinakasentro dito kung saan mayroong mga hotel, may mall, pero yung mall dito mga kabayan ay maliliit lang. Dito sa Greenland mga kabayan, ang pagkakaalam ko ay mayroong 68 na lugar. Mayroong lugar na 50 lang katao, may lugar na 3,000 lang katao, may lugar na 5,000 lang katao. Alam niyo ba dito ang Nuuk ang pinakamarami dahil umaabot ng 19,000. Ang pangalawa sa kanya ay nasa 5,000 lang katao. Pangatlo naman may 3,000, may 4,000 at may 700. So sa 68 na lugar na yung mga kabayan ay hindi karamihan talaga yung mga tao. Kaya pag pumunta ka ng kabilang bayan, ang tanging sasakyan mo lamang dito, helicopter, eroplano at barko. May mga lugar dito na walang airport, kaya ang sinasakyan ay helicopter, kung minsan naman ay barko. Kaya napakahirap dito mga kabayan ang mag-travel sa Greenland to Greenland. Mas mahal pa nga ang pamasahe dito pag magbiyahe ka Greenland to Greenland kaysa Greenland to Denmark. Alam nyo ba dito lahat ng pumupunta sa Greenland ay dadaan pa sa lugar ng Denmark. Bali pag pupunta ka ng Greenland ay kailangan mong kumuha ng Schengen visa or Denmark na visa. Dahil nga lahat ng pumapasok dito ay dumadaan talaga sa lugar ng Denmark dahil itong Greenland ay nasasakop ito ng Denmark. Pero ang Denmark mga kabayan ay nasa Europe area siya, samantalang itong Greenland ay isa itong kontinente ng Amerika. Pero nasakop ito ng Denmark kaya naging Europe itong Greenland.
At ito na nga mga kabayan ay malapit na kami dito sa lugar kung saan kukunin na ng kasama ko ang kanyang anak. Bali hindi ko na maipapakita mga kabayan na makuha niya kanyang anak dahil nga ipapasok siya doon sa loob. Minsan naman pag pumupunta kami dito, naglalaro yung anak niya sa labas bago namin kukunin. Bye, Paul. Okay. See you.